Welcome po sa bawat isa. Ayan, bagamat po na tayo po'y inuulan, nandito po tayo para tayo po'y sumamba at patuloy po na makinig ng salita ng ating Panginoon. Although alam ko po na masarap pong matulog, tama po ba? Masarap pong matulog ng nakakumon at mag-almusal ng champurado at sopas. Ayan, mamaya po after church, sino po may sopas at champurado dyan? Ayan, so, ngayon pong oras pong ito, sa lahat po ng mga bata po natin, children's po natin, ages 4 to 10, maaari na lamang po na tayo po sumama sa ating mga Sunday school teachers po at tayo po mag-proceed sa ating children's area po para po sa kanilang children's Sunday school. At sa mga oras pong ito, atin na pong niready ang ating mga sarili, ang ating mga notebook, pens, and Bible po natin dahil maya-maya po, after po ng ating Word of God, tayo po ay may sharing po sa ating LGN. Dahil tayo po ay nasa ikalawang linggo po ng month of August. At hindi na po natin patatagalin pa sa mga oras pong ito, tayo po dadako na sa pakikinig ng salita ng Diyos. And she is none other than the beloved wife po of our Pastor Ferdy at isa po sa masipag na manggagawa at faithful servant po ng ating Panginoon. Amen. Let us go all give her a God bless you welcome, Pastor Ermi Roque. Amen. Ang palakpak para sa Panginoon. Praise the Lord. Tayo po. Sa bawat isa, pwede bang pakibati po yung nasa kanan natin. Sabihin natin, masarap magpuri sa Panginoon. Kahit umuulan, di ba? Kahit po, sabi nga ng awitin, kahit anong kalagayan, tayo po ay sasamba sa Diyos. Pwede ba tayo po ay umawit ng isang awitin sa Panginoon? Sabi ng awitin na, O Lord my God, how great you are. O Lord my God, how lovely is your dwelling place. Diba? Sabi ka nun, kapag ang araw ay sumisikat, ito yung panahon ng ating pagpapasalamat sa ating pong Panginoon. Shall we all arise? At ating pong patuloy na sampahin ng Diyos kahit mas masarap na magpuri sa Lord kasi hindi po mainit, di ba? Napakasarap ng panahon. At ito po ay ating pong pagpapakita ng ating pagmamahal sa Panginoon. Amen. Let's worship the Lord. Hallelujah. Oh Lord, my God, how great you are. Oh Lord, my God, how lovely is your dwelling place. From the rising of the sun, till the night goes down. Your name, oh Lord, your name, oh Lord, I will praise. Once again, oh Lord, my God. Oh Lord, my God, how great you are, how great you are. Oh Lord, my God, oh Lord, how lovely is your dwelling place. From the rising of the sun, till the time that it goes down. Oh Lord, I will love you. Praise you with all of my heart. I will sing your praise with all of my heart. Even when the sun shines, even when the sun, oh Lord, my Lord, your name, oh Lord, I will pray. I will love you and praise you with all of my heart. I will sing of your praises. I will sing of your praise with all of my mind, with all of mine. Even when the sun shines, even when my heart in pain. Your name, O Lord, your name, O Lord, your name, O Lord.
I will praise. Salamat nga po, Panginoon, sa kabila ng masamang panahon, kami ay naririto, nagbibigay ng oras, panahon, upang ikay patuloy namin sambahin. Naririto kami, Panginoon, dahil ikay mahal namin, dahil nais namin nagbigay ng pasasalamat sa iyong kadakilaan. Salamat, Panginoon, sa katotohanan, Lord, na kahit walang sikat ng araw, kahit may mga panahon kami nasasaktan, still, Lord, we worship you and we praise you, Lord. Kaya naman, Panginoon, ngayong umaga, salamat sapagkat kami po'y naniniwala ng palataya na inihahanda mo na ang mabubuting bagay para sa iyong mga anak. Salamat ngayong umaga, ikay aming mararanasan. Ikaw ay magmi-minister sa bawat puso ng naririto. Ikay magmi-minister sa bawat pamilya. Magmi-minister ka sa bawat kabataan, sa bawat ina, ama, maging sa aming mga senior citizen. Lord, salamat sapagkat ikaw ang patuloy na nagbibigay, Panginoon, ng kalakasan sa aming pong lahat. Panginoon, ngayong umaga, tanggapin mo ang aming papuri, pasasalamat, karangalan, kaluwalhatian sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Makakapunta po tayo. Sige po, tayo po ay nagpapatuloy. Yan. May mga baha po ba kayong dinaanan? O literally, may mga bahaba ng pagsubok na tayo naranasan sa nakaraang panahon. Sa mga estudyante, hindi pa nagsisimula, magsisimula pa lang, I think, this week or the coming week, di ba? O may mga challenges po tayo sa trabaho, di po ba? So, sabi ng awiting kanina, di ba, kahit daw walang araw na sisikat, kahit daw may pain, may tayo po ay may mga discouragement, meron tayo mga ay nararanasan sa puso, pero sabi ng God, your name, O Lord, still the name of the Lord shall be praised. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord. Parang hina naman po. Lakasan natin. Kasi lakas ng patak ulan. Di ba? Walang kahinto-hinto ang ulan. At kagabi nga po ako nag-pray, Lord, huminto na po yung ulan. Kasi po yung aming bahay doon sa Batangas, kami po galing kahapon. Yung pumbaryo namin, kapag sobrang lakas ang ulan, yung ilog umaapaw, ay wala akong tao sa bahay namin. Tapos may mga gamit na hindi na itaas, di ba? Wala po kasi nung namatay si nanay, so wala na po tao sa bahay namin, except yung aking mga tiyahin na tumitingin. So there are times po na talagang mag-aalala kayo, di ba? Kaya salamat sa pag-iingat ng Lord. Amen. Salamat nga po, naririto tayo. Amen po ba? Kaya sa ating pong pagpapatuloy ngayon pong buwan ng, ano na ba ngayong buwan? August na, di ba? Sa isang buwan, sisilip na daw si Jose Marinchan. Kasi may BER na, September na, at kapag gano'n ay parang ang haba-haba ng celebration ng Pasko nagsisimula ng September, di ba? So, nakakatuwa po sapagkat ang tayo po bilang JRL people, JRL family, sa pangunguna po na ating Bishop Brother Eddie Villanueva, sa ating Vice President kay Pastora Jovi Villanueva Binalia, ay nagkakatulong-tulong po para talagang palakasin ang bawat Kristiyano. Amen po ba? Kaya every month, tayo po ba'y natutuwa? Are we excited? Every month na meron po tayong mga team, di ba? Kasi yun yung ating susundan. Ito yung ika nga ay mag-i-empower sa atin, di ba? Para tayo ay patuloy na maging malalim, patuloy na mapaglabanan, mapagtagumpayan yung mga pagsubok. Kaya nakakatuwa po. Ano po yung ating last month? What is our theme last month? Patience. Ano patience? That endures, di ba? Yung yung ating pasensya, yung ating pagtitiis na nagpapatuloy. Breakthrough, hindi pangkaraniwang pagtsatsaga,
Hindi ka pangkaraniwang ika nga ay pagtitiis. Ibig sabihin, hindi naman po pagtitiis na kumbaga titiisin mo na yung mga bagay-bagay patungkol sa pamilya o sa asawa, kundi ika nga yung breakthrough patience, yung kakaibang ika nga ay tinatawag na pagsisikap, yung pagtsatsaga or pagtitimpi, di ba? Breakthrough, ibig sabihin, it is not our own mind nor our power, but the Spirit, says the Lord. Kaya nga yung breakthrough na tinatawag, makikita natin to sa Ephesians 3:20. Di ba sabi ganon? Sa Kanya na makakagawa ng mga bagay na higit sa ating panalangin, higit sa ating inaasahan. Di ba? Siya yung makakagawa. He is who is able to do exceedingly, abundantly, more than we think or ask according to His power that is work within us. Yung Ephesians 3:20, yun yung tinatawag na breakthrough eh. Kasi hindi pangkaraniwan na kapangyarihan at tutulong ang gagawa sa atin para itong mga character na to, itong mga traits na to, character traits na to, ay kumbaga mag-manifest sa buhay natin. Kasi ang kayang gumawa nito, walang iba kundi ang banal na spirito. Amen? Kaya sabi doon, ngayon, sa makapangyarihang gumagawa, sabi doon, gandali, malubhang, sa gana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Amen? Ibig sabihin, sino ang tinutukoy dito? Ang Diyos. Sa pamamagitan ng banal na spirito, siya ang patuloy na gumagawa sa atin, higit sa ating iniisip, higit sa ating karunungan, kundi sa kapangyarihang nanggagaling sa ating po Panginoon. Kaya po sa ating pagpapatuloy, our theme for this month is breakthrough discipline that everybody say empowers. Diba? Yung ika nga, when we call discipline, sabi ng Holman International Standard Bible Encyclopedia, discipline means everybody say instruction, training, correction, and child really aim at spiritual growth. Diba? Pag sinabi daw pong discipline, ito ay pagtuturo, ika nga ay pagtitraining. Diba, sino dito yung mga bata na tinrain ng nanay na dapat marunong maghugas ng pinggan? O, sino dito yung mga tinrain na ng nanay na kapag bukas ang ilaw dapat patayin? At kinakailangan yun yung mga training, di ba, na ginagawa ng mga ating mga magulang. Instruction. What are the instruction? Mga ikaw ay pagtuturo kapag ikaw ay hindi kinakausap, di ba? Huwag kang sabat ng sabat, nung araw, di ba? Kapag those are the instruction, correction. Kapag hindi tama yung wala na yung po at opo, ay dapat ikukorek, di ba? Kaya nga po, I realize po bilang mga magulang ko, napakahalaga ng ating paggabay at hindi tayo nagiging passive. Hindi natin pinapalampas lang yung mga bagay na nakikita natin sa ating mga anak. Kaya nga po, ang sabi ng mga child psychologists, yung lahat ng pagtuturo, instruction na dapat matutunan ng bata 0 to 12, at least 12 years old, 8 or mahigit na 0 to 10, 0 to 8 to 12 years old. Lahat ng gusto mong isaksak dyan, ituro dyan, gawin mo na ngayon. Kasi kapag lumaki na siya, kasi totoo ang sabi ng Proverbs 22 verse 6 train up a child in the way that he should go, and when he is old, he shall not depart from it. Turuan daw natin yung ating mga anak, di ba, sa landas ng katotohanan, patungkol sa Panginoon, upang sa kanilang paglaki, sila ay hindi lilihis ng landas. Kaya when we speak about discipline, it stems from the root word, everybody say disciple or learner. Di ba yung discipline, it comes from the root word means disciple. We are all disciple.
tayo ay mga learner, kahit po tayo ay mga senior citizen na. Sino dito yung mga senior citizen? Nakasama ko sa grupo. Ayan. Tayo po ay learner. Amen. Kahit po kung sino man yung magturo, kahit bata, di ba? Kahit nga yung bata na mag-exhort, papakinggan natin because we are all learner. Hindi tayo naghihinawa, hindi tayo nagsasawang matuto. Di po ba? Kaya sabi mo, the showing that God corrects and trains His people out of love to make them holy. Di ba? Yun po ang ibig sabihin ng tinatawag na discipline. Ibig sabihin pagtuturo, pagtuturo ng tamang asal, higit sa lahat with discipline with regards to our devotion, our prayer, we are being disciplined by yung pong ating pagbabasa ng salita ng Diyos, di ba? Lahat po yun ay bahagi ng pagdidisiplina ng ating pong Panginoon. When we say discipline, it came from the Greek word. Pag sinabing Greek word, yun po yung mga salitang nasa New Testament. Yung Hebrew word naman, kapag galing sa Old Testament, yung pong pa-ideal, musar. Ibig sabihin, child training. Yung pagtuturo, di ba, sa pagtitrain sa mga bata. Bakit kaya po gusto ng Lord na yung mga bata ang binibigyan na example with regards to training? Kasi sila yung sumusunod agad, di ba? Sabihin, ina-absorb agad nila lahat ng tinuturo natin, pinapakinggan nila. Di po ba mga bata? Amen ba? Lahat ng tinuturo sa atin, pinapakinggan natin. Lalo na ngayon na tayo ay mananampalataya na, di ba? So, it is also mental culture, moral guidance rather than mere punishment, di ba? Kasi sa panahon po natin, sabing gano'n, aminin natin at hindi, ang ating pong mga anak, ating mga kabataan, they are being discipled by algorithm. Di ba? Kasi mas marami yung oras minsan na nakaharap sa laptop kasi nag-aaral, may module or merong online class. Most of the time, yung kaharap na nila yung laptop, yung gadgets. Kaya mahalaga na hindi tayo papayag na they are being discipled by algorithm. Hindi ang social media, hindi si AI ang mag-train sa kanila, kundi tayo pa rin mga magulang. Mahalaga pa rin, kahit may artificial intelligence, mahalaga pa rin yung actual intelligence from our parents, sa ating mga leaders, sa ating mga Bible teachers, sa ating mga Sunday school teacher. Di po ba? Kaya mahalaga po yun kaya talagang napakahalaga ng pagdidisiplina. Kasi alam natin na ito yung maglilid sa kanila sa mamaya makikita po natin. So, mahalaga yung tinatawag na everybody say loving correction. Diba? Pag sinabing loving correction, God disciplined believers like a father who loves his children. Diba? Seeking their long-term good and righteousness. Diba? Makikita natin to mamaya sa ating pagbabasa. So, binigyan explanation ko muna po to. Diba kasi yung pag-disciple natin, pag-discipline natin, kumbaga, ito yung foundation para ang sino man ay magtagumpay. Di po ba mga nanay? Sino dito yung nagtuturo, nagtitrain, nagdidiscipline sa mga anak, di ba? Masarap pa rin balikan nung araw, tayo dinidisiplina ng magulang natin. Matulog ka pag alas 2. Pagkahapon, di ba? Sino dito yung naranasan yung gano'n? Pinapatulog ng lola o ng nanay ng ganong oras, di ba? Kasi para lalaki ka, hindi ka bansot. Pero ang sarap mong balikan, di ba sarap isipin na tayo ay dumaan sa ganong era. Na wala. Tapos pagkatapos maglaro, ang lalaro ay patintero, Chinese garden, di ba? Lalabas ka na sa parang, di ba? Sa parang, di ba? Ibig sabihin, malaki yung playground, di ba? So, masarap po balikan yun, mga ganung bagay. And of course, pag sinabing discipline, dito pumapasok ang tinatawag na apprenticeship. Ibig sabihin,
yung mga apprentice, di ba? Mga nagtitraining, di ba? Sabi nung nung araw ang tawag apprentice, pero sa ating kapanahon ang tawag na ay trainee. Meron ka nung araw sabi apprentice ka lang, ibig sabihin you are a trainee, di ba? A disciple learns a way of life from master teacher requiring submission, practice, and structured obedience. Totoo po yun eh. Yung pong buhay natin ngayon, yung buhay na natin ngayon, tayo ay nagsimula, tayo ay na-train, tayo ay na-discipline ng ating mga magulang, ng ating mga guro, ng ating mga mentor, di ba? At mahalaga na habang, kasi meron pong, may mga pagdidisiplina po na mahalaga yung tinatawag na submission. Kasi hindi ka matututo kapag hindi mo inintindi at nagpasakop ka doon sa mga taong nag-guide sa'yo, magulang mo, di ba? Nalala ko po yung isang kwento. Meron po isang kabataan na, hindi ko alam kung nabasa niyo to or na-scroll niyo. Pero magandang ano siya. Yung isang kabataan, sabi niya, pagka-graduate ko, pagka nagkatrabaho na ako, aalis na ako sa poder ng nanay ko kasi maaga na ulila, sita sa tatay. So, nag-train talaga mula bata, nanay, o yung ilaw, yung pinto, etc., etc. Yung higaan mo, di ba? Sabi nga ni Francisco, yung isang mahusay na ano, hindi ka magiging mabuting empleyado kapag ikaw hindi ka marunong magtiklop ng higaan mo. Diba? Never ka magiging organized sa iyong working area kapag sa simpleng pagliligpit ng higaan, hindi ka marunong. So yung bata, lahat yun natutunan. Misan, sino dito yung mga anak na misan, nanay, paulit-ulit. I-record. Sino dito yung mula umaga hanggang gabi, parang DCAS di ba? Natatawa yung mga anak. So itong kabataan to, sabi niya, pagka-graduate ko talaga, pag nagkaroon ako ng trabaho, alis ako sa poder ng nanay ko kasi parang bingin na ako to sa mga instruction niya, sa mga pagtuturo niya. So in short, nung siya ay i-interviewin na, excited siya. Naku, pag in-interview talaga ako at ako'y nakapasok talagang aalis na talaga ako sa poder ng nanay ko. Hanggang sa huling bahagi ng kanyang paglabas ng bahay, o yung nanay wala pa rin yung humpay sa pagpapaalala, pagsakay mo, pag-binigyan. Sino dito yung mga nanay nung araw? Nung anak ko po ay magka-college na, kasi dito siya nag-aral sa Cavite, mula elementary hanggang senior high. Di nung nag-college, luluwas na siya ng Maynila. So talagang napakadami kong paalala. At saka talagang napakabuti ng Diyos. Kasi tayo mga anak natin ay surrounded ng prayer, di ba? Mga naging kabarkada, naging classmate, di ba? Everything. Talagang nilig talaga ng Lord. And of course, ang ating din pong anak, dahil na-nurture natin, lahat ng bagay na yun, nakasiksik yan sa isipan nila. Kaya kahit akala natin hindi nakikinig ko yung mga yan kasi may realization pa rin, di ba? So, ito talaga yung kwento ko. Yung kabataang yun, excited siya, bata pa siya, pupunta siya ng interview ng kanyang first job. So, bago siya pumasok ng building, dumaan siya sa napakahabang lakarin. Pero siya nakita, habang naglalakad siya doon sa tabi ng garden, nakita niya yung tubig. Dumadaloy, nakabukas yung gripo. Pero wala namang walang dinidiligan. So, ginawa niya, dinilagay niya doon sa grass, diba? So, para maging kapaki-pakinabang yung tubig. So, lakad uli siya. Pagdating niya doon papasok siya ng building, nakita niya, papasok siya. Na-observe niya, wala namang tao. Pero bukas yung ilaw. So, ginawa niya, pinatay niya yung ilaw. Then, pagpasok niya na doon sa conference room, doon siya in-interview. Nakita niya yung tawag dito, yung rug. Doormat.
ano ba naman to, nakatabingi. Eh, pag binuksan yung pintuan, maaring kumbaga paging black do sa pagbukas at sara ng pinto. So ginawa niya, inayos siya ng maayos. Then, pumunta na siya, in-interview siya, naupo siya. So, pinresent niya yung kanyang curriculum vitae, then, naupo siya, nagpakilala siya. Afterwards, sabi nag-interview sa kanya, "You are hard." Sabi niya, "Bakit po ako na-hard agad? Eh wala pa naman, di pa nga po niyo ako na-i-interview, hindi pa po niyo nalalaman yung aking mga working experience, saan ako nag-aral, etc. etc." Sabi nung manager, nung HR manager, "Alam ko kasi, nakita namin, may CCTV pala." May CCTV. So lahat, sabi niya, we don't need, we don't need cum laude, etc. etc. Ang gusto namin, we want to hire a person na merong everybody say malasakit. Yung may concern, di ba? Merong kamalasakit pagdating sa resources ng kumpanya, etc. etc. At yun pala yun ang naging puhunan niya para siya ay ma-hire. At doon siya nagkaroon ng realization, tama pala si Nanay Shirley. So mga sinasabi niya sa kanyang anak, sa atin. Tama pala yung mga pinagpangaral ni Nanay, lahat pala yung mabuti. Kaya pagdating niya ng bahay, tuwang-tuwa siya, umiiyak siya, humingi siya ng tawad sa kanyang nanay. Kasi nakita niya na yung pagtuturo, yung discipline na ginawa ng nanay niya, nagbunga. Ito pala, dapat palang gano'n. So, this morning po, sa ating pong pag-aaral, tunghayan po natin yung Hebrew chapter 12. Dito po iikot yung ating pag-aaral ngayong umaga. Sa Hebrew chapter 12 po, beginning verse 1 hanggang verse 12. Sabi po dito sa New American Standard Version, sabi po, "Therefore, since we have so great a cloud of witnesses surrounding us, let us also lay aside every encumbrance and the sin which so easily entangles us, and let us run with endurance the race that is set before us." Sa pangalawa po, verse 2, "Fixing our eyes on Jesus, the author and perfecter of faith, who for the joy set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God." So verse 3 po, "For consider him who has endured such hostility by sinners against himself, so that you may not grow weary and lose heart. You have not yet resisted to the point of shedding blood in your striving against sin. And you have forgotten the exhortation which is addressed to you as sons." Sabi dito, "My son, do not regard lightly the discipline of the Lord, nor faint when you are reproved by Him." Sabi sa verse 6, "For those whom the Lord loves, He disciplines, and He scourges every son whom He received." Sabi sa verse 7, "It is for discipline that you endure. God deals with you as with His sons. For what son is there whom his father does not discipline? But if you are without discipline, of which all have become partakers, then you are illegitimate children and not sons." Sabi sa verse 9, "Furthermore, we had earthly fathers to discipline us, and we respected them. Shall we not much rather be subject to the Father of spirits and life? For they disciplined us for a short time, as seemed best to them. But He disciplined us for our good, that we may share His holiness." Sabi sa verse 11, "All discipline for the moment seems not be joyful, but sorrowful. Yet those who have
Being trained by it, afterwards it yields the peaceful fruit of righteousness. Sabi sa verse 12, therefore, strengthen the hands that are weak and the knees that are feeble. Purihin po ang Diyos sa pagkakabasa ng kanyang banal na salita. Kaya makikita po natin na sabi po dito sa ang ating memory verse for this morning is Hebrew 12 verse 11. All discipline for the moment seems not to be joyful but sorrowful. Yet to those who have been trained by it, afterwards it yields the peaceful fruit of righteousness. Kung babasahin po natin yung verse mula chapter 1, di ba? Nabanggit po dito na tayo po mananampalataya, we are being surrounded by cloud of witnesses. Ibig sabihin, tayo po bilang Kristiyano, marami po nakatingin sa atin. Di ba? Marami po, we are being surrounded by many believers. Yung mga batang tinuruan natin, di ba? Yung mga ka-senior citizen natin, di ba? Yung ating mga Bible study, life group, di ba? We are being surrounded by cloud of witnesses. At sabi po doon sa isang commentary, yung pong Hebrew 12, di ba makikita natin Hebrew 12, mga taong punong-puno ng pananampalataya like Moses, Ruth, di ba nabanggit po doon. Itong mga taong ito, itong mga nabanggit na ito sa Biblia, they are also considered as cloud of witnesses na kumbaga nagturo sa atin, nag-guide, nakita natin yung kanilang buhay, naging sila yung ating masasabi natin na pinanggagalingan din po natin ang ating pananampalataya, di po ba? Kaya sabi dito, yung kasalanan na maaaring nagpahina po sa atin, sabing ganon, ay atin pong lay aside every encumbrance and the sin which so easily entangles. Kaya bahagi po ng, bahagi po ng pag-prune sa atin, pag-aayos ng buhay natin, gusto ng Diyos na yung mga kasalanan ay, kumbaga, maisantabi natin, makalimutan natin, o ibig sabihin, hindi natin ikapabuhay. Kaya nga po, bahagi ng bagay na yon para lalo tayong maging, kumbaga yung disciple na nais ng Diyos, mahalaga po yung pagtuturo, mahalaga po yung pagtitrain, di po ba? Kaya nga po sabi dito, ito pong warning na to, sabi ng isang author, his name is C.S. Lewis, sabi niya ganon, the warning in comfort, sabi ni C.S. Lewis, famously knows that God whispered to us during times of ease and pleasure, but our natural tendency is to ignore minor promptings. Totoo po yun. May mga pagkakataon, may mga bagay tayo na ine-enjoy natin. At there are times na mayroong conviction. Bakit ka bumababad dyan? Ano yung pinapanood mo? Di ba? Minsan we are being entangled ng mga ganun pong bagay. At alam po natin, personally, experiencing, naririnig natin yung still small voice ng Lord Di ba ganon? Kaya, maaari sa atin, pleasure, nag-enjoy tayo. Pero, alam po natin na it is not the will of God. And there are tendency na kumbaga, nag-whisper ang Holy Spirit sa atin na hindi natin dapat gawin yon. Hindi tayo dapat bumaba doon, di ba? Yung mga panoorin, makakita ka lang ng billboard na malaki, di ba? Pag nagulat ka, kung ano na yung naglalaro sa isipan mo. Pero yung mga ganung bagay, ay sino ang nag-whisper sa atin, uy, wag kang bumaba dyan. Uy, kalimutan mo yan, di ba? Erase. Di ba gano'n? Tayo kapag may naisip tayo, Lord, erase, Holy Spirit, alisin mo to sa isip natin. Minsan, may mga pagkakataon, we ignore. Hindi natin siya pinapansin. Pero sabi dito, may mga pagkakataon na kala natin yung mga pleasure na yon, masaya tayo, di ba? Yung isang ang sarap na makipagkwentuhan, pero minsan pinagkukwentuhan na pala, hindi na pala maganda, di ba? Hindi na pala. So, yun yung mga sinasabing sin that entangles, nagpapabigat. Ika nga, humahad lang para hindi tayo magpatuloy. Kaya yung discipline na tinuturo ng Diyos sa atin, napakahalaga.
Kasi this aligns directly with the writer of Hebrews. Sabi ganon, noting that the discipline, not joyous, totoo yun ang pagkukorek. Sino ditong napalo? Sinong napadapa ng magulang ng araw? Sinong na pinadapa at sabi sa Batangas ay ginarote talagang pagkasakit ng puwet, putok. Diba? Ay, latay talaga. Ay, sus, bagay pagkasakit-sakit. Ay, kasi, pero doon ka magtatanda Diba? Hindi mo makakalimutan yun. At yun ang mag-uudyok sa'yo, mag-motivate sa'yo, hindi mo na talaga uulitin na sundutin yung kawayan. At pag sundot mo, lumabas yung, lumabas yung pulisan at ginawa. Kinagat yung nanay mo, hinabol sa kalikutan, di ba? Yun po yung testimony ni Pastor Tuwan-tuwa siya, may butas malaki, kawayan. Ay nakita niya, alam niyo yung ano bang tawag doon? Sa probinsya, ang tawag ay tutakte. Pero meron pang ibang bagay ang tawag doon. Dubuyog baga. Sinundot ni Pastor, kinalikot. Ay yung panagtatay niya, nasa kabilang side. Pagsundot niya nung bubuyog na yun, nung putakte niya, lumabas! Sumabog doon sa mukha. Nakagat yung tatay niya. Dilatay, di ba? So, ibig sabihin, may mga pagkakataon na totoo yun Kaya nga sabi ng kanyang salita, di ba? Ang sabi ng Proverbs 13, naalala ko lang po. In Proverbs 13 or sabi po sa Proverbs 13 verse 24, sabi ganon, he who spared his rod hates his son, but he who loves him discipline him intelligently. Kaya po, hindi mo masamang mamalo. Kapag nagkamali, kasi sabi po doon whoever spares the rod. Kapag ka in-spare mo, hindi mo hinayaan, tinolerate mo, hindi mo kudirect, hindi mo dinisiplina, hindi mo ginamit yung authority mo, hindi mo pinalo yung anak mo na alam mong mali yung ginawa. Sabing ganon, ibig sabihin hindi mo mahal yung anak mo. Sabi dito, but the one who loves their children is careful to discipline them. Di ba? Kaya kapag mali talaga, as in mali. Mahalaga talaga pong naranasan yung paluin ng magulang Kasi, hindi nila ito makakalimutan. Kasi tatatak sa isip nila. Mali kasi yung ginawa ko. Kaya, pinarusahan ako ng magulang ko. Ibig sabihin po, pero hindi naman po yung, sabi ganon, yung mga magulang ko kung saan nilang tamaan di ba? Walang latay. Kaya nga ang admonition ni Paul sa Ephesians 6:4 do not provoke your children to anger, but discipline them in the way of God. Ibig sabihin, huwag mong ipoprovoke. Sabi sa Ephesians 6:4, yung anak mo na magalit sa'yo. Pag i-train mo, i-discipline mo siya with love. Kaya nga yung tinatawag na tough love, di ba? Mahal mo yung anak mo, pero kailangan mong iparamdam na mali yung ginawa niya, di ba? Sabi doon sa Ephesians 6:4, fathers, do not exasperate your children. Instead, bring them up in the training and instructions of the Lord. Sa ibang version, bring them into discipline. Train them, discipline them to the instruction of the Lord. So, ang sabi po nung isang author ulit, ang kanyang pangalan ulit, si C.S. Lewis, meron po siyang book na title, The Problem of Pain. The Problem of Pain. Sabi gano'n, we want not so much a father in heaven as a grandchildren in heaven. Mas, di ba tayo, sino dito yung mga apo? Mas gusto natin yung pagtitrainino ni Lolo at ni Lola kasi ini-spoiled yung mga apo. Pero sabi gano'n, yung ganong uri daw ng training, pasensya na po sa mga lola at lola. Hindi ko po sinasabing masama po yung ginagawa nyo.
Pero sabi po ng author, how shallow, how foolish to think that God, who truly loves us, will never discipline us. That which makes His love authentic is that He does discipline us and regularly so. Ibig sabihin po, dahil mahal tayo ng Diyos, kailangan tayong i-correct. Kailangan tayong itama. Kailangan tayong i-discipline, di ba? Kaya po, I realize, may mga tao po kasi na, lalo na po sa Christian family, hindi po kasi exempted minsan na may mga leaders po tayo or minsan may mga pastor na nagkamali. So, dadaan po sa tinatawag na disciplinary action. Ang hindi lang po minsan nagiging maayos at tama, hindi sila nagpapasakop doon sa proseso. Di ba? And ang tendency, dahil ayaw nilang makorek, ayaw nilang ma-discipline, ang gagawa nila lalabas sa church, lalabas sila sa JIL, lalabas sila sa leadership. Pero dahil sa hindi ka nagpasakop, hindi ka nagpakorek, walang tinatawag na talagang remorse, pagsisisi, ano po ang nangyayari? Nagiging cycle na uulit. Kaya nga po, I realized na talagang kailangan, lalo na po sa ating po mga magulang, sa ating mga anak, na para hindi siya magiging cycle ng muling mapunta sa ganong bagay, right there and then, i-correct natin at yung namang mga kinukorek, mahalaga na tayo ay nagpapasakop sa proseso. Amen po ba? Mahalaga yung pagpapasakop, mahalaga yung pagsunod, yung submission. Kasi naniniwala tayo na yung authority ng Lord ibinigay sa kanila. Di ba? Ako po kahit matanda na ako, kapag kinuring ako ni pastor, nagpapasakop ako at tinatanggap ko yung correction. Di ba? Kasi alam ko, para sa akin ay ikabubuti. Di ba? Kaya nakakatuwa po tayo na matatanda, ay hindi naman po matatanda, matatagal na. Matatagal na, ibig sabihin, tayo po, di ba, kapag meron po pinapaalalahanan ng mga pastor natin, magpasalamat tayo kasi may nagmamalasakit sa atin. Amen? At part po yun ng pagtitrain, pagdidisiplina ng ating Panginoon. Kaya po yung kanya pag-ibig sa atin, everybody say authentic. Di ba? Totoo po yun. Pure. Legit. Di ba? Legit yung pagmamahal ng Lord, pagmamahal sa atin ng pastor natin kasi kinukorek tayo, itinatama tayo, kaya magpasalamat tayo doon. Amen. Sabi po naman ng isang commentator, isang author din, his name is David Jeremiah. You're familiar with this man. Sabi niya, siya na po isang father at grandfather. At naintindihan niya kung ano yung sinabi ni C.S. Lewis kanina, na ang mga tao, minsan gusto yung pagtitrain ng grandfather, pero hindi yung tunay na tatay. Pero sabi niya, bilang grandfather, syempre, hinahayaan daw niya yung kanyang mga grandchildren na maaaring gawin, yung gusto nila, di ba? Kasi ay nilang masasaktan, di ba? Or masusuppress yung joy ng mga anak. Pero sabi niya, as a father, I was sa mga anak ko, kasama ko sila. Nung yung mga anak ko'y pinapalaki ko, it was my job to train them. Kaya ang ating Panginoon na nasa langit, He is not a grandfather na tinotolerate tayo o ni-spoil tayo. Kundi ang job ng ating Lord, our Father in heaven, as a children is to train us, everybody say, in godliness. His loving discipline, di ba, is part of that process, di ba? Bahagi ng proseso ng pagdidisiplin ng Lord. May masakit. Ay, ako, sabi ng aking pastor, dahil nung araw po kasi, nung araw talaga pagdating kasi nung araw pagdating sa tinatawag na love, courtship, and marriage, pasensya na kayo, dadaanan ko to, masyadong particular yung mga pastor natin noon Kasi, kung magbo-boyfriend ka, kasi
I'm not against po. Kasi tayo po dito, maaaring yung iba po sa atin, na tayo po ay pumasok sa relationship dati, unbeliever pa tayo, di ba? So may mga, I'm speaking po, yung mga naririto na, mga young people, pero hindi pa po sila liable. Hindi pa sila, kumbaga, qualified. Pero kung dumating yung pagkakataon na yun, di ba? Kasi po meron po akong experience, meron akong mga kaibigan na ang nangyari po, sabi, sige lang, okay lang, ano naman, pagdating naman ng araw, mabuborn again din, di ba? So okay lang na unbeliever, i-disciple ko naman siya eh, di ba? So may mga ganong pagkakataon na, ano po kami nung araw, kapag gano'n ka, pumasok ka sa relationship na unbeliever, worker ka, automatic, dadaan ka sa disciplinary action. Kasi leader and worker ka. Kaya nga sabi ng Biblia, do not equally yoke to unbeliever. Kasi pagdating ng araw, hindi mo pwedeng sabihin na kaya kung i-born again to, isama sa church, or mababorn again din. Hindi lahat ng case ay pwedeng gano'n, di ba? Meron pong pamilya, magkakapatid, so nagganon sila, ganon na nangyari, unbeliever ng pangasawa. So okay lang, so na-discipline, pero syempre, itinuloy na rin. Pero lang po, dumating yung pagkakataon, talaga naging point of discussion, of argument, is yung faith pa rin. Hanggang dumating yung pagkakataon talaga, hindi na, lumabas na sila. Hindi na nila pinagpatuloy yung kanilang pananampalataya. Kasi, hindi naging tama. Ibig sabihin, sa mga kabataan, kung gusto mong iayos yung buhay mo, kumuha ka pareho mong kapwa mananampalataya, di ba? Mahalaga po yun kasi dadating at dadating ang panahon na mayroong point of argument. Meron kayong hindi pagkakasundo. Hanggang sa, for the sake na hindi na lang kayo mag-away, sila na lang yung sumunod doon sa kanilang mga unbeliever na husband. What I'm trying to say is, mahalaga yung talagang nagpapasako, nagpapakorek. Kasi minsan, pati naman love life, pinapakailaman ng pastor, di ba? Lahat na lang pinakialaman. Pasensya na kayo, papakialaman namin yun. Kasi doon nakasalalay yung future nyo. Kung gusto nyo magkaroon ng magandang pamilya, mahalaga na pareho kayong mananampalataya at magpasakop kayo at magpaturo kayo sa inyong mga mentor, sa mga ate at kuya sa church. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. So, mahalaga po yung bakit nga ba tayo dinidisipline ng Lord? Unang-una, why does God discipline us? Number one, tatlo lang po itong bagay, mabilis lang po. God discipline us to punish us. Ganun, nag-isip tayo. I-discipline tayo, tapos parurusahan. Pero sabi po na Psalms 89, bago po kayo mag-react, ay tingnan muna natin. Sabi ng Psalms 89, verse 30-32, sabi sa Amplified Bible, if his children turn away from my law and do not walk in my ordinances, if they break my statutes and do not keep my commandments, then I will punish their transgression with the rod of discipline and correct their wickedness with stripes. Diba? At tinutukod po dito ay si King David in 2 Samuel 7:14. Kasi bakit po ito sinabi ng Lord? Kasi they are under the law. Diba? Kaya yung 10 commandments para sa kanila, napakahalaga yun. Kapag meron kang binreak doon, automatically, ikaw ay parurusahan ng Lord. Kaya, isa sa mga commandment ng Lord, thou shalt not commit adultery. Di ba? Kaya nga po, ang tinutukoy po dito ng Lord, sabi niya sa Psalms 89, verse 32, then I will punish their transgression with the rod and their iniquity with stripes. Sabi po dito, si King David po, he committed sins of adultery. At alam natin na ito ay nag-turn into murder. And sabi ganon, because of his deceit affair with Bathsheba. Diba, alam natin si King David, siya po isang hari, pero hindi po siya exempted sa pagkakamali.
di ba? Sa pagkakasala. At dumating po yung pagkakataon na ito pong yung si Bathsheba na asawa ni Uriah ay kumbaga nagkaroon siya ng gusto, then nag-commit siya ng adultery, it turned into murder. Bakit? Kasi nung panahon na matutuklasan na dahil si Bathsheba ay nabuntis, then ang susunod, kailangan sagipin ko na dapat ang mangyayari sa story, ako yung tatay. Kaya ang ginawa, alam naman niya siya talaga yung tatay, ang ginawa niya, inilagay niya sa pinaka-severe, matinding labanan. Si Uriah, siyang inilagay as frontliner. At ang nangyari, namatay si Uriah. Akala niya, napagtakpan na yung kasalanan. Pero dumating si Prophet Nathan, yung Psalms 51, sabi niya gano'n, kinonfront siya ni Prophet Nathan, sabi niya merong isang mayaman na Diyos ang mahirap na parang silang may alagang tupa. Itong mayaman na to, marami siya. Pero itong mahirap na to, nag-iisa lang yung kanyang alagang tupa na mahal niya, kanya pang kasama sa pagtulog. Dumating yung kaibigan ng mayaman. Ang kinuha niyang tupa para ipakain at patayin, walang iba kundi yung alagang hayop ng mahirap. Sabi ni King David, sumpain, patayin! Yung taong yun. Sabi ni Prophet Nathan, you are the man. Ikaw yun. At right there and then, alam natin na siya humingi ng kasalanan, dumaan yung proseso, pagdidisiplin sa kanya. At doon sa pagdidisiplina yung pagkakamali niya, sino ang partner, sino ang affected? Family, di ba? Kaya nga po, totoo po yun eh. Sa mga decision na ginagawa natin, na kapag tayong nagkamali, lumabas tayo doon sa pagtuturo ng mga magulang natin, sa mga taong nakakasakop sa atin, totoo yun eh. Sino affected? Pamilya, magulang, nanay, di ba? Kaya nga lagi natin sinasabi, kapag may bisyo ka, at ikaw ay bumabot sa bisyo, hindi ka nagpakorek, hindi ka nagpaturo, hinayaan mo yung sarili mo na malulok sa ganong bisyo. Kapag nagkasakit ka, sinong affected? Pamilya mo, kabuhayan ninyo, di ba? Kaya nga po si David na nagkamali siya eh. Yung sumpa ng Diyos naranasan ng kanyang pamilya. Bakit? Nag-rebel yung isang anak niya, nirip yung anak niya, isang anak niya, nag-rebel din sa Absalom, di ba? Kinuha niya yung throne, hanggang to the point na papatayin siya, di ba? Pero lahat ng ito, lahat ng pagtuturo at correction ng Diyos, tinanggap po ni David. Tinanggap niya. Kumbaga nagpaturo siya, nagpasakop siya doon sa proseso, pagtuturo ng Diyos sa kanya. At alam natin na yung sumpa, yung rebellion ng kanyang anak, pero makikita po natin, God gave an attention for sure and continued to bless him in spite of his sin and punishment. Kaya tayo kinukorek ng Diyos kasi mahal niya tayo, di ba? Alam niyo po, may mga bagay na tayo lang po ang nakakaalam na maring ginawa natin, pero may consequences. Pinalo tayo ng Diyos. Kasi ayaw ng Diyos manatili ka sa ganung bagay, ganung kasalanan, maliit man o malaki, di ba? Mga bata, di ba? Mga magulang, mga kabataan. Kaya tayo tinukuran ng Diyos, yung tinatawag na punishment, it is a tough love. Kasi mahal ka niya. Kasi nga sabi ng kanyang salita dito sa Hebrew sino ang nagdidisiplin sa atin, di ba? Ang Diyos. Kasi mahal niya tayo. At ayaw ng Diyos na manatili tayo sa pagkakamali o kasalanan. Kaya tayo ay dinidisiplin ng ating pong Panginoon. Amen po ba? Palakpakan natin ng Lord. Kaya po si David, nag-commit siya ng kasalanan, dinisiplin siya ng Lord, may correction, merong consequences yung ginawa niya. Pero ang kagandahan kay David, nagpasakop siya, tinanggap niya. Kaya nga, buong puso niya, sinabi in Psalms 51 create in me, O Lord, a clean heart,
and renew a right spirit that is within me. Take not thy Holy Spirit from me. Di ba? Panginoon, and sabi ka nun, patuloy ko pa rin maranasan yung joy of salvation. Di ba? Kasi ang mahalaga po, kapag may mga correction, may mga pagtuturo, kapag kinurek tayo ng nanay, hindi nagdadabog. Di ba mga bata? Kapag kinurek, pinagsabihan, napalo, mahalaga na napapasakop tayo kasi para sa ikabubuti din po natin yung mga ganung bagay. Amen po ba? Palampakan po natin ang Panginoon. Kaya sabi ko dito, pangalawa, why does God discipline us? God discipline us to, everybody say, to protect us. Diba? Para tayo i-protektahan ng Lord. Sabi sa 2 Corinthians 12 verse 7, or because of these surpassingly great revelations, therefore, in order to keep me from becoming conceited, I was given a thorn in my flesh, a messenger of Satan. Si Paul po, siya po ay dinisiplin ng Lord sa pamamagitan ng pagkakaroon ng tinatawag na thorn in the flesh. Yung daw pong kahinaan. Sabi ng mga Bible scholars, si Paul daw po ay kuba. Yung kanyang katangian, yung kanyang itsura, ay bagaman matalino siya ay binigyan ng thorn in the flesh. Bakit? Kasi ayaw ng Diyos na magmalaki si Paul. Kasi yung surpassing revelation, sobra-sobra yung katalinuhan na meron si Pablo. At para hindi siya magmalaki, ang part na discipline ng Lord sa kanya, kailangan mong tanggapin, ito tinatawag na thorn in the flesh, yung kapintasan mo, di ba? Kailangan tanggapin mo to kasi ito yung paraan ko para ikaw ay hindi magmalaki, di ba? Minsan po tayo po bilang mga Kristiyano, may mga pagkakataon na di ba? Lord, bakit inalaw mo? Bakit hindi mo sinasagot yung prayer ko? I'm qualified to be promoted, pero you discipline me sa pamamagitan ng pagtsatsaga. Kasi gusto pala ng Lord, kapag dumating yung promotion sa'yo, ma-enjoy mo at i-acknowledge mo na talaga galing yun sa Panginoon. Kasi may mga proseso kang pinagdaanan, hindi mo minadali. Di ba? Alam niyo po yun? Kaya nga po, masarap balikan yung mga tayo may dinisiplina ng magulang natin. Hindi tayo nasanay ng mga bagay na, kumbaga, extravagant, di ba? Yung experience ko po nung araw, kami po ay nakatira sa baryo. So, ang aming pong paaralan ay sa bayan. So, hindi naman lungsod, bayan. Sabihin, kami ay nasa remote, malayo, nasa baryo. So, nung araw po, pag kami papasok sa eskwelahan, dadaan kami ng pilapil. Nakayapak kami. Nakayapak, dadaan ka ng gubat, dadaan ka ng sapa, tatawid ka. After ng sapa, mamamaybay ka sa pilapil. Pupunta ka sa bayan para doon ka mag-aral. So, merong isang bahay doon na may poso, maghuhugas kami ng paa, then, saka kami magsasapatos. Pagdating ng hapon, huhubarin mo yung sapatos mo, maglalakad ka ulit sa pilapil. At may mga pain. Bakit? Kasi naka-uniform ka, nadulas ka. Babalik ka ng bahay. Magpapalit ka ulit ng uniform. Papasok ka sa school. Di ba? Kung sa kapanahonan natin, maisip natin, Lord, bakit namin naranasan yun? Di ba? Madali naman, bakit nung araw ganun yung naranasan? Pero I realize, maganda yung mga bagay na naranasan natin. Kasi nag-develop sa atin yung perseverance, yung pagtitiis, pagtsatsaga. Di ba? Kaya po, hindi tayo, yung mga anak natin, hayaan natin, sabi nga hayaan mo maglupasay sa, kumain ng alikobok, kumain ng putik. Ibig sabihin, yung hindi naman mahirap na buhay. Pero yung naging training natin, di ba, sa mga magulang, sa mga kabataan, para
hindi tayo magmamalaki sa Diyos. Kasi alam natin, kung ano tayo, produkto yun ng disiplina ng Panginoon. Di ba masarap yung balikan? Dinaanan natin yun. Amen po ba? Palakpakan natin ng Panginoon. Kasi po si Paul, ano siya, hindi siya nagmalaki sa Lord. Tinanggap niya yung pagdidisiplina ng Lord sa kanya. Magtiis siya. Di ba? Kaya, mahalaga yung alam niyo yung tinatawag na delayed gratification, yung marshmallow test. Di ba? Yung marshmallow test, merong pag-aaral, merong dalawang mga bata, merong isang marshmallow, merong dalawang marshmallow, kapag hindi mo agad kinain, yung isang marshmallow, dalawa yung matitikman mo. Pero yung may mga bata na kinain agad. Yung isang marshmallow, hindi sila makatiis. Di ba yung delayed gratification? Mahalaga po yun eh. Na bago mo makamit yung bagay na yun, hindi abrupt. Ito na, lahat ay sinusubo ng magulang. Hindi po dapat ganon, di ba? Tayo po mga Kristiyano. Kaya po, ang pagdidisiplina sa atin ng Lord for us to protect. Di ba? Para tayo protektahan natin yung paalala, o gabi na. Di ba? Dapat mayroong curfew. Dapat 8 o'clock, 9 o'clock, nasa bahay ka na. Kasi, bakit natin? Bakit ginagawa ng magulang yun to protect us? Tinatawagan. Oh, sino kasama mo? Saan ka naandun? Kahit po sa mga mag-asawa, di ba? Mga mag-asawa, lalo rin po yung mga nagtatrabaho sa corporate world. Sino kasama mo? Di ba? Sino kasabay mong kumain? Di ba? Alam niyo po, si Pastor, kahit po, kumbaga, we should, paalala yun, para maging aware. Di ba tayo? Minsan sabihin ko, sino kasama mo? Sino sumabay sa'yo? Tapos sabihin ko, si nanay, yung matanda, paupoy mo sa unahan. Yung iba, sa likod. Di ba? Mahalaga yun eh. Transparent tayo kasi we are accountable to God and we are accountable to our partner, to our mother, to our father, di ba? Kaya lahat po ng bagay na yon, maring nabibingi tayo, paulit-ulit, pero God discipline us to protect us. Amen po tama mga kabataan na naririto. Nakangiti. Nakangiti sila. So, ang pangatlo po, sabi nga nun, sabi mo dito, God always uses discomfort to protect us. Bakit kailangan ko pa maglinis ng sasakyan? Para makakuha ako ng 20 pesos na baon? May mga ganun po eh. Di ba? God always uses discomfort to protect us. The Apostle Paul was given a thorn in the flesh to keep him humble so he wouldn't become prideful over divine revelations he had received from God. Paul asked that it be removed. Nanalangin siya, Lord, alisin mo na to. Di ba, Lord, alisin mo na. Lord, pwede naman din ako dumaan sa proseso. Nanay, bakit kailangan ko pang gawin to bago ako makabili ng bagong cellphone? Di ba? Alala ko yung kwento ko. Pasensya na kayo. Yung anak po ni Peter Tanchi, yung si Joy, meron siyang anak na college. College na. At alam niyo po ba, sabi niya gano'n, yung mga anak niya, hindi niya tinrain na ibili ng bago cellphone. Dapat bumili kayo, mag-ipon kayo ng sarili niyo. At siya may bumili ng second hand na cellphone, na iPhone, dinala niya sa Green Hills. At doon niya ibinili yung kanyang anak, hindi niya pinamper, hindi niya spoiled yung kanyang mga anak, di ba? Kaya mahalaga po yun. So Paul was disciplined not for something he had done, but to keep him from doing something he shouldn't do. Di ba? Kaya po, napakahalaga ng discipline and training ng mga matatanda, ng mga nanay po natin. Pangatlo, God discipline us to, everybody say, to purify us. Di ba? Parang, sabi ng Hebrew 12 verse 10, they discipline us for our little while as they thought best, but God discipline us for our good in order that we may share in His holiness. Di ba? Kasi ang aim naman natin, yung tinatawag na Christ-likeness, di ba?
Gusto natin na ang buhay natin, nagsisikap tayo na sumunod sa Panginoon. Nagsisikap tayo na makapamuhay, ng naaayon sa kalooban ng Lord. At ito po ang kahalagahan ng tinatawag na pagtuturo, pagdidisiplin po ng Lord sa ating buhay, di ba? Alam po natin na ang pinakadahilan why God discipline us is to purify us. Di ba? The reason of the heart, yung bang sa Hebrew 12, verse 5 to 11, yung keyword po dito na sa ibang version ang ginamit po ay chastening. Yung chastening, pagtuturo, pagdidiscipline, ito po ay 7 times na binanggit. Bakit po? Kasi pag yung salitang makikita natin ay madalas ibanggitin sa Biblia, ibig sabihin, ito yung law of repetition, ipinapaalala sa atin na gawin natin yon, sundin natin yon. Kaya yung pong word na discipline, 7 beses na makikita natin dito po sa Hebrew chapter 12. At makikita po natin, pag sinabing discipline, ibig sabihin yung pag-guide, pag-instruct, na katulad na sinabi natin kanina. At yung pong golden training, yung pong word na tinatawag na pais, ibig sabihin primitive Greek word for child, boy or youth, di ba? Kaya binibigyan ng emphasis yung yung tinatawag na mga bata, ibig sabihin yung discipline sa pagdidisiplina ng Lord sa atin, mahalaga yung childlike faith. Yung childlike faith na handa tayo magpaturo sa ating pong Panginoon. Kahit pag mahirap, kahit pa ika nga ay hindi madali yung pagdadaanan natin, pero at the end makikita natin na para talaga to sa akin. Salamat sa Lord, dinaanan ko to. Salamat sa Lord, nagpaturo ako, nakinig ako sa pastor ko, nagpaturo ako sa life group leader ko. Kasi kung naging matigas ang ulo ko, hindi ako ganito ngayon. Dito ba? Amen po ba? Dito po ako magtatapos. Sabi po ng isang British journalist, his name is Malcolm Muggeridge. Siya po isang Christian. At sa kanya pong pakikipag-usap sa isa ring Christian who is also an author of the book. His name is William Buckley. Sabi niya gano'n. Sabi niya, alam mo Bill, as an old man, kung babalikan ko yung buhay ko nung nakaraang panahon, at talagang nag-strike sa akin, ay yung panahon na dumaan ako ng suffering. Dumaan ako sa pagsubok, dumaan ako sa training, dumaan ako sa pagkukorek. Bakit sabi niya? Hindi yung success, hindi yung happiness, not anything like that. The only thing teaches one what life is about, yung the joy of understanding, the joy of coming in contact with what life really signifies in suffering and affliction. Di ba tayo po sa mga katulad natin, mga nanay, di ba yung mga lola natin, kapag nagkwento, ang ikukwento hindi yung yumaman siya, ang hindi ikukwento yung naging successful siya, anong ikukwento? Yung pinagdaanan. Yung mga training na dinaanan nila, di ba? Kasi yung tunay na kahulugan ng buhay di ba? Yung pinagdaanan mo, di ba? Yun yung tinatawag na success. Ang success hindi lang yung marami ka ng kotse ngayon, marami ka ng pera, pero ang tunay na kahulugan ng buhay, yung pinanggalingan mo, kung paano ka tinuruan, paano ka dinisiplin ng mga magulang mo. Amen po ba? Yung mga lolo natin, nung araw, hindi ka pwedeng maglaro sa ibabaw ng sopa. Hindi pwede kami po yung lolo ko ay, produkto ng Death March. Mula Bataan hanggang nag-march siya, kala nga namin patay na daw yung lolo ko. Kaya kami po mga apo, tuwa kami, pagtutulog kami sa bahay ng lola ko. Pag nagdadating yung mga China, may galing Manila. At pagdating namin doon, sasabihin ng lola ko, magdala ka ng sariling kumot mo, Al. Magdala ka ng sarili mong kumot kasi si lola hindi na maglalaban ng kumot. At pagdating namin sa bahay,
paghakbang namin sa sahig na tabla, na pagkalapad-lapad at pagkakintab-kintab, ano po ang aming tugon? Kailangan bubuhatin mo ang paa mo. Hindi ka dapat babagabag yung paa mo. At hindi ka sasakay sa sopa para maglaro, mauupo ka lang. Diba? Diba, tayo po, sabi dito ni nung isang magaling na journalist, sabi niya ganun, ang tunay na nagturo sa atin, hindi yung sa success natin, yung ating affliction. Kung paano natin narating yung promotion, paano tayo nagtagumpay sa buhay na to, ang binabalikan natin na walang iba. Kung paano tayo nag-train, paano tayo kumiret, paano tayo diniscipline ng ating mga magulang. At totoo po yun eh. It is a powerful observation sa ating pong lahat na naririto na ang Diyos po nagtuturo sa atin ng maraming bagay for the period of life, di ba? Bari hindi natin maintindihan muna, bari inisip natin bakit natin kailangan dumaan doon. Bakit pwede naman ako mag-aral na hindi na ang aking baon ay maliit lang o ganito lang, pero yun yung magandang bagay na mahalagang balikan natin sa buhay natin ngayon, di ba? At alam po natin na ang goal ng Lord to make us Christ, katulad ng Romans 8:29, yung our focus sa ating spiritual life, ang sabi po doon, discipline is simply learning how to think and act like Christ, di ba? Ang ating pamantayan, ang buhay natin, nagpapaturo tayo, we are being disciplined because we want to have a Christ-like life. Amen po ba? And of course, He uses everything in our life to accomplish that goal, that all things will work together for good to those who love God, to those who walk according to His purpose. Amen po ba? Especially sa difficult time, kapag tayo sanay na dumaan sa pagsubok, kapag dumaan yung in our present life, dumaan yung pagsubok sa atin, matatag tayo kasi naturuan tayo, na-disiplina tayo ng mga magulang natin, ng mga mentor natin. Amen po ba? If Jesus Christ learned obedience by the things which He suffered, then it is likely we'll learn in the same way. Diba? Si Jesus, best example, kung paano tinuruan, dinisipline, naghintay, hindi minadali. Di ba yung papunta sa cross of Calvary, hindi minadali eh. Di ba? Dumaan siya sa proseso. Bakit kailangan niyang pagdaanan yun? Bakit niyang kailangan i-accomplish yun? He disciplined himself na pagdaanan ng mga ganung bagay. Kasi ang kapalit nun, walang iba, kundi ang kaligtasan ng bawat isa po sa atin. Amen po ba? Kaya po sa ating buhay, kung may mga pagkakataon na parang ang hirap naman ng proseso, bakit kailangan ko pang pagdaanan itong ganitong bagay? Bakit kailangan ko pang maging discipline ng sarili ko? Na bago ako gamitin ng Lord, kailangan marunong ko mag-devotion, kailangan ko mag-pray, di ba? Kasi yun ang magpapatutag sa atin eh. We are being disciplined to have our devotion, para magbasa ng salita ng Diyos. Kasi, sabi ka nga po natin, pagpasok natin sa ministry, marami tayong ma-encounter. Iba-iba ugali, iba-iba. Pero kung hindi ka na-train na maging mapagtiisin, hindi ka na-train na in-nurture yung spiritual life, anong gagawin mo? Lalabas na lang ako, ayoko na maglingkod. Kasi bakit? Kasi nakikita ko mga imperfect people, di ba? Pero kung tayo na-train, nagtiis tayo, bago ako gamitin ng Lord, dapat pagdaanan ko to. Kailangan ko mag-BBS, kailangan ko mag-SOL, kailangan ko umatay ng mga trainings and seminar. Kasi yun ang magpapatatag sa atin. Para kung dumating yung pagsubok in the ministry, hindi natin sasabihin, ayoko na, lalabas na ako. Ito palang church na to, punong-puno ng imperfect people. Totoo po yun, ang church, punong-puno ng imperfect people, but we have
a perfect God. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Sige po tayo lahat ay tumayo sa oras po ito. Ay pinagpasalamat sa Panginoon. Salamat sa mga pagtutulong ginawa niya. Mula pa noon, kung hindi pa tayo Kristiyano, pag didisiplina ang mga magulang natin, nakilala natin ang Lord, same thing, we have to discipline ourselves. May mga training, may mga pagtutulong ginagawa. Salamat sa Panginoon. Kasi mahal niya tayo. He want to protect us. At nais ng Lord, yung Romans 12 verse 1 and 2, that we should offer our life to Jesus as a living sacrifice, holy and acceptable. Sabi doon, do not be conformed to the pattern of this world, but be transformed by renewing of your mind. Kapag nag-iisa tayo, hindi tayo nakikita ano yung mga bagay na maaaring ginagawa natin. We should discipline our eyes, discipline our heart, discipline yung mga bagay na ginagawa natin, iniisip natin. We should discipline our time. Saan ba natin ibinibigay yung oras natin? At ang sabi ng Panginoon, dinidiscipline niya tayo because He want to purify us, to be like Jesus in our lives. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Panginoon, kami po'y narito because nais po namin na kami i-purify mo, Panginoon, araw-araw, minuminuto ng aming buhay. Hindi po kami nagsasawang pagpasakop at hilingin ang iyong paghuhugas ay yung paglilinis sa aming po mga puso. Shall we sing the song? We purify your people, O God. Cleanse us with your fire, O Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. This is our prayer. People, O God, cleanse us with your fire. Cleanse us with your fire. Once again po, once again. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Are your people, oh God, bless us with your fire. Bless us with your fire, oh Lord. May we walk uprightly in the presence of your love. Purify your people. Purify your people, oh God. Once again, purify your people. Purify your people, oh God. Cleanse us with your fire. Cleanse us with your fire, oh Lord. May we walk uprightly. May we walk uprightly in the presence of your love. Purify your people, Lord God. Yes, holy Lord, we pray. In your likeness.
mo na ang aming buhay ay maging banal, kaya-aya sa iyong harapan. Lord, patuloy po namin tinatanggap ano man yung mga pag-aayos na ginagawa mo, pagkukorek na ginagawa mo individually o corporately. Lord, may mga pagkakataon na kami pinapaalalahanan, dinidisiplin ang aming mga magulang, our mentors, our pastors, O God. Lord, ngayong umaga kami pong lahat ay nagpapasapok sa iyong kalooban. Gawin mo at mangyari ang iyong kalooban sa bawat isa po sa amin. At alam po namin, sa dulo ng aming buhay, alam namin na tama lang na pinagdaanan namin ang mga bagay na ito upang kami ay hindi magmalaki, kundi kami ay magtagumpay, maging matatag sa buhay na ito. Sapagkat totoo, ang katotohanan, Panginoon, maraming pagsubok sa aming buhay, maraming pagsubok sa aming pamilya, pero ang nais mo kaming lahat ay maging matatag. Kaya, Lord, hinahayaan po namin ang iyong pagtuturo sa aming buhay, sa aming bilang pamilya, sa amin po personally, sa amin po bilang mag-asawa, sa amin po bilang mga anak, sa amin po bilang mga kabataan. Salamat, Panginoon, sapagkat tinuturuan mo kaming madaanan namin ang mga prosesong ito. Hindi po nagmamadali, O Diyos, hindi magmamadali ang pagpapasok sa relasyon, hindi nagmamadali ang promotion, hindi nagmamadali, O Diyos, ang pagtatagumpay, Panginoon. Lahat ng ito, Diyos, kailangan namin maging discipline in our mind, in our thoughts, sa pagpili po namin, pag-iisip namin, Lord, sa pagkilala namin ng mga kaibigan, we should be disciplined, Lord. Even in our reading, in our thoughts, yung mga oras na pinagbababaran namin ang aming oras. Lord, lahat ng ito, Panginoon, nakikita mo at ang nais mo maging tama, maayos ang aming pong mga buhay. Salamat, Panginoon. Patuloy mong pagpalain ng bawat isang naririto. Kung may mga pagtuturo ang aming asawa sa amin, pagtuturo ang aming mga magulang sa amin, Lord, maluwag po namin itong tatanggapin, Panginoon, sapagkat alam namin na ito ay para sa aming ikabubuti, para kami ay magtagumpay, para kaming lahat ay maging ganap, Panginoon, ang buhay na maging kaaya-aya at banal sa iyong harapan. At alam namin, Lord, na sa kabila ng mga pagtutulong ito, masakit man, Panginoon, pero ang dulo nito, alam namin katagumpayan na inihanda mo sa bawat isa po sa amin. Maraming po salamat, Panginoon, sa bawat magulang at kapatid kong naririto, ano man ang kanilang panalangin sa pamilya, sa mga anak, Panginoon, sa negosyo, sa trabaho. Lord, sino man dito mayroong sakit at karamdaman, Lord, patuloy mo pong iuna tayo mapagpalang kamay. Amugin mo, Panginoon, sino man ang may pagkatakot, mayroong problema sa abroad, ang kanyang pamilya, anak, kapag-anak, Lord, tugunin mo, Lord. Gawin mo ang maging maayos ang kalagayan na kanilang mga mahal sa buhay na nasa ibang lugar, nasa ibang bansa. Maring mayroong pag-aalala, pagkatakot, maring mayroong mas malubhang karamdaman ng aming mga mahal sa buhay. Lord, abutin mo po sila. Patuloy mong idantay ang iyong mapagpalang kamay. Naririto kami, Lord, as instrument, as a point of contact, Lord. We pray that you continue to reach, Lord, ang aming mga mahal sa buhay na meron sakit at karamdaman. And right now, Lord, we speak healing to them. In the name of Jesus, we declare Romans 8:11 that the same Spirit that raised Christ from the dead will also quicken their mortal bodies, O God. Maraming salamat, Panginoon. Salamat sa kagalingan. Lord, I pray, continue, Lord, to surround your people with the right people. Ang aming po mga kabataan na naririto, Lord, I pray that you continue to preserve their life, preserve the best and the bright future for them. Surround them with the right people, O God, sa mga estudyante papasok ng college,
isurat mo sila ng mga tamang tao, Panginoon. Protect, Lord. Protektahan mo ang aming mga kabataan, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, sa kalagitnaan ng krimen, sa kalagitnaan ng pagkatakot, Lord, you will protect your people, O God. You will protect, Lord, our children. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Salamat din, Panginoon. Pati mo pagpalaan ng aming mga senior citizen na naririto. Isa may mga kalungkutan, may mga takot sa puso nila, pag-aalala. Lord, ikaw po mag-comfort sa kanila. Salamat sapagkat ang kanilang kasiyahan, O Diyos, ay ang patuloy na dumalo ng iyong gawain, ang patuloy na maglingkod sa iyo, at alam namin you will extend, Lord, ang kanilang pong mga buhay. Maraming po salamat sa bawat mag-asawang naririto, ano man ang kanilang mga panalangin, ano man ang kanilang dinidesire. Lord, kami po'y nakiki-agree, ito man ay kagalingan, ito man ay promotion, breakthrough. Lord, grant the very deepest desire, Lord, ng bawat couple na naririto, at maging ang kanilang mga asawang nasa ibang lugar. Lord, let your hedge of protection be upon them, O God, in the name of Jesus. Maraming po salamat, dakilang Diyos. Salamat ang iyong pangako, Panginoon. In Job 42, verse 2, that none of your plans shall be thwarted to each and every one of us, O God. This is our prayer, O God, in Jesus' name. Amen. God bless us all. Amen. Praise the Lord.